Magandang araw po mga kapatid, na mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Ang sabi po ng John 10:10, naparito ako, sabi ng Panginoon, naparito ako upang bigyan kayo ng masagana at kaaya-ayang buhay. Ngunit naparito si Satanas o ang kaaway, sabi, upang kayo'y sirain at patayin. No? Ang sabi doon, upang to kill and to destroy. Yun yung si Satanas. Kung ang Panginoon ay naparito upang bigyan tayo ng masagana at kaaya-ayang buhay, kabaliktaran naman ang kaaway. Ang kaaway naman ay sirain tayo at patayin. Ang sabi po doon, sirain at patayin. Mga kapatid, kabaliktaran si Satanas ng ating Panginoon. Siyempre, di po ba? Ang Panginoon, ibig niya na tayo ay pagpalain, ibig niya na tayo ay pasaganain. No? Bigyan daw tayo masagana at kaaya-ayang buhay. Ngunit si Satanas naman ay kabaliktaran nun. No? To kill and to destroy. Sino yung kanyang papatayin at kanyang sisirain? Alam niyo mga kapatid, ang kanyang sisirain ay ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. No? Ang mga mananampalataya ng Panginoon. Siyempre, hindi naman niya sisirain yung kanya. No? Sisirain niya yung mga sumampalataya sa ating Panginoon. Ba't niya sisirain yung kanya na? Siyempre, sisirain niya yung hindi kanya. Mga kapatid, ang misyon ni Satanas, sirain ang mga mananampalataya ng ating Panginoon. Ngayon, paano nakapapasok si Satanas sa buhay ng mga mananampalataya? No po, pumapasok siya na nagpapanggap siya na siya'y nagpapanggap na anghel ng kaliwanagan, no? Sa pamagitan ng mga bulaang propeta at mga bulaang mga ngaralan. Sabi nga po ng Mateo chapter 7, ang sabi dito, verse 15, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilapit sila sa inyo na animoy mga tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. So kaya nakakapenetrate si Satanas sa mga mananampalataya. Gumagamit si Satanas ng mga bulaang mga mangangaral, no? At tayo naman napapaniwala doon, no? Napapaniwala doon. Yun ang unang-unang ginagawa ni Satanas. Pumapasok siya sa buhay ng mga ngaral, ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga bulaang mga mangangaral o mga bulaang mga propeta. So marami sila at matatamis na mga salita ang gagamitin po niyan. Siyempre po si Satanas, hindi po yan papasok po sa buhay ng bawat isa sa atin o tutuksuin tayo ng napakaganda ng kanyang kasuotan, no? Nagpapanggap nga daw siya na na isang tupa, maamo, no? Maamo, kagiliw-giliw, maganda ang mga pananalita, no? Ngunit ang kanya daw kalooban, ang sabi, yung nagtatago doon sa taong yon, nang yan sabi ay siya'y isang asong gubat, no? Asong gubat, naninila, no, naninila. To kill and to destroy nga Kaya nga yun ang ginagawa ni Satanas para makapasok siya sa buhay ng mga mananampalataya. Ikaw, ako, kapatid, tayo, no, siya'y nagpapanggap na na animoy, isang maamo, maliwanag na anghel. Parang ganon, no? Nagpapanggap siya ng anghel ng kaliwanagan para siya mapasok sa mga mananampalataya, no? Sa pamagitan ng mga bulaang mga mangaral. Sabi ko nga kanina, gagamit ito ng mga gandang mga pananalita. Mga kapatid, diyan ang papasok si Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon, binalaan tayo diyan ng ating Panginoon. Mag-ingat kayo. Mag-ingat kayo. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang mga mangangaral. Ngayon, anong gamit naman ng mga bulaang mga mangangaral na ito? No, pangangakuan tayo ng mga ng kasaganaan, no? Hindi mga mensahe na makapagbibigay lang ng kaaliwan sa atin, no? Walang pagtutuwid, no? Walang pagtutuwid. Puro pagpapala, no? Samantalang sinabi naman ng Biblia, mismo ng ating Panginoon, ay sa daigdig na ito ay dadanas tayo ng mga kapigatian. No, dadanas tayo ng mga kapigatian, ng luha, no? Hindi pinangako ng Panginoon lang ang kasaganaan lang. Ulitin ko, sa John 10:10, nangako siya ng masagana at kaaya-ayang buhay. Ngunit balanse ang Panginoon. Sinabi niya, sa daigdig na ito ay makakaranas kayo ng mga kapigatian, pagluha, no? At yan naman ay katotohanan. Ngunit ang mga mangaral na ito, no, o ginamit ni Satanas, no, mga pangako, mga fake, mga maling pangako, no, mga maling pangako.
bibigyan tayo ng kasaganaan, laging hindi tayo makakaranas dito sa lupa ng kapigatian, no? Yan lagi yung kanyang mga ginagamit na mga pangako. At ang tao syempre gusto doon. Gusto ng mga bagay na gano'n. Gusto ng tao nang walang kapigatian. Gusto ng tao puro pagpapala, no? Puro pagpapala. Kaya ang tao pumapasok ngayon, napapasok kapag narinig mga ganung mga salita, syempre nakapagbibigay kaaliwan ito sa atin di po ba? Yung pagpapalain ka ng Panginoon, hindi ka na magkakasakit. Kapatid, di po totoo yun, po. Hindi po totoo yun. Nagkakasakit tayo. Nagkakasakit tayo, namimigati tayo. Kasi may pumapanaw. O, kita nyo mga pangako, hindi daw tayo mamimigati, hindi daw tayo puros daw pagpapala. Kaya, kapag dumating ang mga bagay na kabaliktaran doon sa kanyang pinapangaral, nadidismaya mga mananampalataya. Akala ko ba, hindi na ako malulugi pag ako yung tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Bakit nalugi ang aking negosyo nung tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas? Kasi nga po, napasok tayo ng mga maling pangako ng mga nangangaral. Patungkol po saan? Hindi balancing pangangaral. Dapat balancing pangangaral. Ano po yun? Totoo na ang Diyos na si Kristo ay nangako ng masagana at kaya ay ang buhay. John 10:10. Ngunit sinabi rin naman niya na sinabi rin ng Panginoon, dito sa daigdig na ito, makakaranas kayo ng mga kapighatian. Yun po yung balanse. No? Oo, may pagpapala sa Panginoon, pero dito sa daigdig na ito, pinangaral din ng Panginoon, makakaranas tayo ng kapighatian. Ngayon, sabi ko nga, paano nakapapasok? Yun nga, nakapapasok ang mga maling aral sa atin. More on prosperity. More on pagpapala. No? More on pagpapala. Mga kapatid, ang buhay natin sa daigdig na ito ay hindi pagpapala. No? Hindi lang puro pagpapala. Mas marami nga yung pighati No? Tingnan niyo po, sabi ko nga po, bakit nakapapasok? Paano nakakapasok? Kasi nga po, lagi iniisip natin more on pagpapala. Sino ayaw ng pagpapala? Pero binalaan tayo ng ating Panginoon dyan. No? Pagdating sa bagay na yan. Kasi lahat na gagawin natin para tayo, kasi siyempre sabi ni Lord, pagpapalain tayo. Tapos, dahil sa ganung mga bagay, napasok na yung puso natin ng kasakiman. No? Hindi natin namamalayan, kapapakinig natin ng mga aral patungkol sa mga pagpapala at wala yung isang aral na patungkol sa dito sa daigdig na ito makakaranas tayo ng kapighatian, no? Hindi na balanse, ay papasok na yung kasakiman, no, sa puso ng bawat isa sa atin. Napasok na. So doon napasok na tayo ni Satanas. Pagpasok ng kasakiman, no? Kaya sabi ng Panginoon sa Lucas chapter 12 verse 15, ang sabi niya dito, ganito, at sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. No? Bakit ba? Bakit ba yan sinabi ng ating Panginoon? Bakit niya tinuro? Kasi nga mayroong lumapit sa kanya diyan, no? Sabi pinag-utos pa sinabi niya kay Jesus, isa sa mga naroon, sabi, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ng aming mana. So, sabi doon, Guro, inutusan niya ang Panginoon. Guro, sabi mo nga sa kapatid ko na ibigay na sa akin yung bahagi ng aking mana. Sumagot siya, Ginoo, sino naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana sa inyo? Yun, ang sabi, no? Sinunod ng Panginoon bigla yung aral na yun. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sabi. Sinabi niya sa kanilang lahat, ang sabi doon, sa lahat. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Alam nyo po, yung mga naroroon, mga tagasunod ng ating Panginoon, laging naroon naaralan niya yon. Mga apostol, ano po? Mga apostol, andon. Ang sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang sabi doon, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Mga kapatid, saan bumagsak si Judas? No? Saan bumagsak? Di ba sa kasakiman? Kita nyo yan, apostol yon.
kasama na ng Panginoon. Saan siya bumagsak? Sa kasakiman. No? Binenta niya ang Panginoon. Pinagpalit niya saan? Sa ilang pirasong pilak ang ating Panginoon. Yun ay kasakiman. No? Pumasok si Satanas sa puso nga daw ni Judas eh. No? Sabi. At ang ginamit ni Satanas, kasakiman. No? Kasakiman. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Mga kapatid, dito po tayo kadalasan na nabibitag ni Satanas, no, ang mga mananampalataya. Saan? Sa lahat ng uri ng kasakiman. No? Ang sabi ng Panginoon, wala yan sa laki ng ating kayamanan. No? Sapagkat hindi daw yan, wala daw yan sa laki ng ating kayamanan. Mga kapatid, dito tayo bumabagsak. Kasakiman. Dito tayo napapasok ni Satanas. Tingnan ninyo. Kasakiman. Pagiging gahaman. Yung hindi iyo, kukunin mo. No? Pumapasok doon. Yung hindi iyo, kukunin mo. Kasakiman. Di po ba? Kasakiman yon. So, doon pumapasok si Satanas. Yung hindi iyo, kunin mo. Sabi niya, kunin mo. Kunin mo. Inuudyokan, kunin mo. At nagaganap ito, hindi lamang sa mundong, ganito, nagaganap ito maging sa mga mananampalataya. No? Maging sa mga mananampalataya. Meron nga akong nalaman nun, kinukuha yung mga opening sa church. No? O tingnan nyo, nasa loob ng church, kinukuha yung opening ng church. No? Kinukupitan. Kinukupitan. Mga kapatid, nagaganap yun. Bakit? Kasakiman. No? At nung kumprontahin siya, inamin naman niya, kaya lang, hindi niya mabitawan yung bagay na yun. Bakit? Mayroon kasi siyang tinutustusan. No? Mayroon siyang tinutustusan. Mali, di ba? Mali. Bakit mo kukunin yung opening sa church? No? Una, sa church yun. Sa church. O, kita nyo, nakakapasok sa loob ng simbahan. No? Nakakapasok sa mga mananampalataya. Anong gamit ni Satanas para tayo sirain? Kasakiman. No? Kasakiman. Kunin mo yung hindi iyo. Kunin mo yung ganito. O, pumapasok yung kasakiman. Alam nyo, isang bagay pa para makapasok si Satanas o yung kasakiman sa atin, yung mangarap tayo ng mangarap. Hindi naman, alam nyo mga kapatid, hindi naman masamang mangarap. At masarap mangarap. Po, makasabihin po ng ilan tinuro ni Pastor Mel, wag na tayong mangarap. Hindi po ganoon, no? Masarap mangarap. Nangangarap tayo ng maayos at magandang bahay, buhay. Okay lang 'yon. Kaya lang ayaw ng Panginoon, yung bang nawawalan tayo ng kakontentuhan. Doon nakapapasok po yung kasakiman Yung wala tayong kakontentuhan. Yung meron na tayo pero inahangad pa natin ng mas marami. Doon pumapasok po yung kasakiman. Meron ka na, hindi ka pa nasisiyan dyan. So, sabi ko nga po, hindi masamang mangarap. Okay yun. Okay ang mangarap. Kaya lang, wag mong gagawin ang isang bagay, no, na makasisira sa iyo at papasok yung kasakiman, makuha mo lamang ang isang bagay. No? Minsan kasi parang ganito makuha ko lang yung gagawin ko ang lahat ng bagay. No? Yumaman lang ako, gagawin ko ang lahat ng bagay. Kapatid, kasakiman yun. No? Gagawin ko ang lahat ng bagay. Yumaman lang ako. Magkaroon lang ako ng mga ganito. Tapos nakita mo kasi yung kapatid, pinagpapala ng Panginoon, meron siyang bagong bahay, meron siyang bagong ganito. Ikaw rin, may isipin, ako rin dapat ganun. No, ako rin dapat mapasok na inggit. No, pumapasok na inggit. Kaya gagawin na natin ang lahat ng bagay para makuha ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kasakiman. No? Isa na gagawa tayo ng hindi tama para magawa natin o makuha natin yung isang bagay na para maibigay yung gusto natin. Parang gano'n. Gusto natin, maibigay yung gusto natin. At doon pumapasok yung kasakiman. Sabi ko nga po, kukunin na natin yung hindi atin. Mga kapatid, sabi ko nga kanina, diyan bumagsak si Judas sa kasakiman. Pinagpalit niya ang Panginoon sa pamagitan ng ilang pirasong pila. Mga kapatid, tayo rin gano'n, no? Papasok si Satanas sa buhay ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng kasakiman. No? Yung hindi atin, gusto nating makuha. Gusto nating kunin o kinukuha natin. Kapatid, lahat ng yan ay
yan ay isa sa ginagawa ni Satanas para tayo sirain, no? Para tayo sirain. Yung maghangad ng maghangad. Tandaan natin, sinabi ng Panginoon, no? Sabi niya dito sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. No, sinabi yan ng Panginoon. No, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan. Kapatid, wala sa laki ng kayamanan ang buhay natin. Sinabi na yan ng Panginoon. No, wala sa laki ng kayamanan. Alam niyo po mga kapatid, ang laki nga ng kayamanan natin. No, nakuha nga natin yung gusto natin. Napakayaman nga natin, no? Pero wala namang kakontentuhan. So mga kapatid, ano ang silbi ng laki ng yaman kung wala tayong kakontentuhan? Ano ibig ko sabihin? Kasi yung bang meron ka na, hindi ka pa nakukontento. Hindi pa to sapat sa akin. Gusto ko pa. No, gusto ko pa. Kaya nga ang daming aral sa Biblia patungkol sa mga ganito. No, ang lalaking hangal, no, ang lalaking hangal. Nandiyan sa Bible, ang sabi po diyan, ayan, mayaman na ako, no, mayaman na ako. And sinabi ng Panginoon ang buhay ng tao ay hindi sa laki ng kayamanan, no, hindi sa laki ng kayamanan. Sabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Ang sabi doon sa isa, yung kwento na yun, ang sabi, ayan, mayaman na ako, hindi na ako magugutom, hindi na ako maghihirap. Gagawin ko na lang kumain at magsaya, ang sabi niya, no? Sisirain ko ang aking lumang kamalig, no? Kasi ang dami niyang naging ani, no? Sisirain ko ang luma kong kamalig at papalitan ng bago, no? Ang sabi, papalitan ko ng bago. Ang sabi ng Panginoon, angal, sa gabing ito kukunin ko ang buhay mo. Sino ang makikinabang sa lahat ng kayamanang naipundar mo? Kaya sabi ng Panginoon, di po ba sa Lucas chapter 12 verse 15, ang buhay ng tao ay hindi sa laki ng ating kayamanan. No? Mga kapatid, ang buhay natin ay hindi dahil sa tangan-tangan nating kayamanan. Ang buhay natin, no, yung dapat ay meron tayong kakontentuhan kung ano yung binibigay ng ating Panginoon. At yun yung masagana at kaaya-ayang buhay. Yung mayroon tayong kakontentuhan kung ano yung ating mga tangan-tangan. Huwag po nating hayaan na sirain ni Satanas ang buhay natin sa pamamagitan ng una niyang sandatang ito na ipinapasok niya sa buhay ng mga mananampalataya. Ano yun? Kasakiman. No? Kasakiman. Ayaw ng Panginoon ng taong sakim. Ayaw niya yan. Kaya nga niya inaral ito. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. So sabi doon, sa lahat ng uri, maraming uri ang kasakiman. No, mag-ingat daw po tayo diyan. Mga kapatid, tingnan niyo po, no? Nakuha nga natin yung gusto natin. No? More money. Maraming pera. Maraming kayamanan. Nakuha nga natin. Kaya lang sabi ng Panginoon, anong silbi ng kayamanan? No? Sabi niya, anong silbi ng kayamanan kung ang ating kaluluwa man ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Oo nga naman. No? Anong silbi ng ating kayamanan kung ang kaluluwa naman natin ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Mga kapatid, yan ay pinakikita ng ating Panginoon, ang lahat ng ating tangan-tangan walang kabuluhan. No, ang lahat ng kayamanan na ating makukuha sa pamamagitan ng kasakiman ay walang kabuluhan. Mga kapatid, walang kabuluhan ng lahat ng bagay. At nakita yan ni Haring Solomon. Vanity. Sinabi ni Haring Solomon, bakit siya ang pinakamayaman ng panahon na yun? Siya ang pinakakikilala. Walang makapapantay sa kanyang katalinuhan. Ngunit nakita ni Haring Solomon ang lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Bakit? Kasi nga, nakita niya ang lahat ng ito, iiwan lang na ng tao. So, ano pa ang silbi ng kasakiman? So, kapatid, ano pa ang silbi pala ng makuha natin ang lahat ng bagay na ito sa pamamagitan ng kasakiman? Di po ba't wala? Bakit? Mapupunta nga daw sa apoy ng impyerno Ano ang silbi ng isang taong makamit man niya ang lahat ng yaman sa daigdig na ito kung ang kanya namang kaluluwa ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Kapatid, yan ay sandata ni Satanas sa mga mananampalataya. Nalagyan ng puso natin ng pagiging sakim.
tinatanggal niya yung pagiging kakontentuhan, no? Yung pusong nakukontento, kasi pag tinanggap mo si Kristo, nakukontento ka kung anong meron ka, no? Nakukontento ka na. Pero biglang aatake si Satanas, no? Ayan, kita mo, tinanggap-tanggap mo si Kristo, ngayon bumagsak ang iyong hanap buhay. Doon papasok yung lahat ng bagay gagawin ko, no? Gagawin ko, makuha ko lamang ang bagay na ito. Kapatid, yan ay sandata ni Satanas. Ano ibig ko sabihin? Ano ibig sabihin ng Panginoon? Makontento tayo kung anong meron tayo. Kung anong binigay ng Panginoon, magpasalamat tayo sa Panginoon. Anong binigay ng Panginoon sa atin, magpasalamat tayo. Huwag natin kukunin yung hindi atin. Huwag tayong magkaroon ng pusong naghahangad ng higit pa sa ibinigay, pinagkaloob ng Panginoon. Masiyahan tayo kung anong binigay ng Panginoon. Ang mahalaga, hindi tayo ginugutom ng Panginoon. Mahalaga, hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon. Yan naman ang pangako ng Panginoon, di po ba? Para hindi tayo mawasak ni Satanas. No, manghawak tayo sa mga pangako ng ating Panginoon. Ano pangako niya? Kung mga ibon sa parang, kasi pinag-aalala natin di po ba? No, para hindi tayo mag-isakim. Pangawak tayo. Sabi ko nga, mangawak tayo sa pangako. Ano yung pangako ng Panginoon? Kung mga ibon sa parang ay hindi naman nagtatanim. No, sabi, hindi nagtatanim, ngunit pinakakain ko. Kayo pa kaya ang hindi ko pakainin. Mga kapatid, yun ay pangako ng Panginoon na binibigyan niya ng kasiguruhan sa mga mananampalataya niya. Hindi kanya gugutumin. No, hindi kanya gugutumin. Hindi tayo gugutumin ng Panginoon, mga kapatid. Yan po yung panghawakan natin. Bakit? Pangako yan ng Panginoon Hindi kanya gugutumin. No, sabi, ano pa pinag-aalala ng tao? No, kaya pumapasok yung kasakiman. Daramitin. Ano naman ang pangako ng Panginoon? Ang sabi niya, kung yung mga bulaklak sa parang, sabi, kung mga bulaklak, no, nandyan ngayong kagaganda, no, ang gaganda. Kinabukasan ay tuyo na, no, wala nang kabuluhan. Dinadamitan daw niya ng maganda ang mga bulaklak. Ikaw pa ang hindi bigyan ng damit ng ating Panginoon. No? Mga kapatid, makontento tayo kung anong meron. No? Minsan niisip natin, wala akong damit. Ano bang, minsan pupunta tayo sa church, no? Natatagalan tayo dun sa, paano tayo, ba't tayo nalilate sa church? Kasi kapipili natin ng damit. No, wala na akong damit, pero ang dami mong damit. No, ang dami natin damit, pero wala na akong damit. Mga kapatid, masiyahan tayo. No, masiyahan tayo kung anong meron tayo. Binigyan tayo ng Panginoon. Sa totoo lang, marami tayong damit No? Sa totoo lang, meron tayong pagkain sa ating hapag. Kaya sabi niya, hindi tayo gugutumin. Ayaw mo lang ng ulam. Ayaw mo lang ng pagkain. No? Ayaw mo lang. Kapatid, ulitin ko, makontento tayo kung anong binigay ng Panginoon sa ating hapag. Kung anong meron doon sa ating damitan. Makontento tayo. Huwag tayong magangad ng higit doon para hindi pumasok sa puso natin yung kasakiman na isa sa sandata ni Satanas upang ang mga mananampalataya ng ating Panginoon ay mabagsak, masira, mamatay ang ating mga pananampalataya. Mga kapatid, masiyahan tayo kung anong meron tayo at wag nawa makita ng ating Panginoon yung ugali ng kasakiman sa ating mga mananampalataya. Nawa mga kapatid, nakapagbigay ito ng aral o konting aral sa bawat isa sa atin o parang paalala, hindi aral, paalala sa bawat isa sa atin ng mga mananampalataya na huwag umiral sa puso natin ang kasakiman. No, sandata yan ni Satanas para tayo sirain, para tayo wasakin. Mga kapatid, ulitin ko, si Satanas, nagdaramit siya para siyang anghel ng kaliwanagan. No? Ngunit ang totoo, siya ay taong lobo. Siya ay lobo, no? Naninila. Huwag po nawa na masila ang bawat isa sa atin sa pamagitan ng kanyang mga taktika. Isa sa kanyang taktika, lagyan ang puso natin ng hindi kakontentuhan at kapag hindi na tayo nakukontento, papasok yung kasakiman. Gagawin natin ang lahat ng bagay, makuha lang natin kahit hindi atin. Mga kapatid, uulitin ko, nawa ang sinabi kong ito ay nakapagbigay paalala sa bawat isa sa atin. Mag-ingat po tayo sa kamay ni Satanas.
mag-ingat po tayo, no? Mag-ingat tayo sa mga pakana ni Satanas. Marami po siyang pakana. Isa po yan sa pakana ni Satanas para mga mananampalataya ay maibagsak niya. Nawa, datnan tayo ng Panginoon na hindi tayo biktima ng kasakiman sa mundong ito. Makontento tayo kung anong tanga natin, kung anong nandyan, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, salamat Panginoon sa pagpapalang ito. Makontento tayo kung anong meron tayo. God bless you mga kapatid.